Okay. Hello po mga kapatid, kamusta na kayo? Miss na po namin kayo. Kami nga po pala ang Team Jesus! Nandito po para patuloy na magpaalala sa bawat isa na sa panahon po ng pandemya ay huwag po tayong matakot, huwag po tayong mababalisa. Alam natin ang panahon ngayon ay walang kasiguraduhan, laganap ang karamdaman, pero manatili lang po tayong puno ng pag-asa dahil alam natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos ng tagumpay, hindi po siya nagbingi sa ating mga panalangin. Kaya lagi lang po tayong maging positibo sa ating pananaw sa buhay. At sabi niya nga po sa aklat ng ikalawang Timoteo chapter 1 verse 7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kapangyarihan po dahil meron tayong power para labanan po ang lahat ng uri ng takot na nag-i-spread ngayon. And pag-ibig dahil lagana po ang karamdaman, marami po ang infected. Lagi po natin silang ipag-pray. At pagpipigil din po sa sarili dahil nananatili tayo sa ating mga tahanan. Sumunod po tayo sa mga panuntunan ng gobyerno para po tayo ay maligtas. Okay po ba? Kaya ito po kami na patuloy po na nagpapaalala sa inyo na stay at home. Stay safe. Keep praying. Do set. God bless! Magandang umaga po sa bawat isa na nasa kanilang mga tahanan ngayon at nanonood po ng ating online service ng ating church. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil minsan pa ay meron tayong panibagong umaga na makakapagtipon sa pamamagitan ng teknolohiya para magpalakasan espiritual sa pamamagitan po ng aral ng Panginoon. At tunay nga po na bawat araw ay isang pagpapala po na dapat nating ipagpasalamat at lalo pat sa bawat araw ay hindi natin alam yung kinabukasan. So, ang Diyos lang talaga ang ating pag-asa. Lalo na sa panahon po ngayon, ang Diyos lang yung pinagkukuhanan po natin ng kalakasan, ng proteksyon, higit sa lahat. Dahil gawin man natin lahat ng bagay na alam natin, magugas ng kamay, mag-stay at home, mag-social distancing, mag-disinfect, maglinis. Ngunit ang talagang proteksyon, ang kukumpleto sa proteksyon na yan, ay yung proteksyon na nanggagaling po sa ating Diyos na buhay. At tunay nga po na siya lang po, ang Panginoong Hesus lamang po ang kasagutan sa lahat ng ating mga kabigatan, sa lahat po ng ating agam-agam, sa lahat ng ating problema. Ang Diyos lang po ang ating kasagutan. Kaya wag po tayong manghinawa, wag tayong tumigil sa kakapanalangin, wag po tayong tumigil sa ating pananampalataya dahil ito po yung panahon na kailangan nating palakasin pa siya, patatagin pa ang ating paniniwala sa ating Diyos. Dahil naniniwala po ko na ang lahat po ng ating mga pinapanalangin ay naririnig po ng Diyos yan. At sasagutin niya po tayo sa ating panalangin. Huwag lang po tayong tumigil. Talagang kulitin natin ang Diyos na palayain na tayo sa sitwasyon na ito, sa pangaalipin ng ating kalaban na hindi nakikita. Dahil ang talagang dapat na mag-consume lang sa atin ay ang ating Panginoon lamang at hindi ang kinatatakutan nating virus na yan. Kaya Lord, sa iyo lang po ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagdakila, O God. Hallelujah. Lord, salamat sa buhay namin na inyo pong pinapahiram. Lord, ang tunay, Panginoon Diyos, ay sa inyo lang kami humuhugot ng lakas, sa inyo kami humuhugot ng pag-asa, Panginoon. Lord, wala po kaming ibang inaasahan, kundi kayo lamang po, aming Ama na nasa langit.
Lord, kaya dalangin ko po, Panginoon, ng buong puso, Lord, ng buong isip, O God, sa mga oras na ito, ay patuloy po kayong kumilos sa aming kalagitnaan, bagamat hindi kami magkakasama. Lord, sinabi ng iyong mga salita na kami ang iyong banal na templo. Kaya Lord God, ang iyong banal na spirito ay sa amin din nananahan, O God. Kaya Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Lord, na makakonekta sa iyo sa pamamagitan, Lord, ng online service na ito, Panginoong Diyos. Dalahin ko po, Panginoon, na habang kami ay sumasamba sa umagang ito, ay pagalingin po ninyo ang lahat ng may karamdaman. Anong uri man ito ng karamdaman, O God, wala pong bagay na mahirap sa inyo. Walang bagay na imposible sa inyo sapagkat kayo po ang makapangyarihang Diyos. Kayo lang po ang nag-iisang Diyos at wala ng iba. Panginoon, sa mga panahon na ito, Lord, hindi kami makakaasa sa tao kahit na sino pang marunong na tao sapagkat kayo lang, Panginoong Diyos, ang tunay na kasagutan sa lahat, Panginoon, ng aming mga iniisip, lahat ng aming mga kinatatakutan. Lord God, kayo lang, Lord, ang may kakayanan, Lord, na alis kami, Lord God, sa sitwasyon na ito. Kaya, Panginoon, patuloy kami na sumasamba sa iyo, patuloy po kami na lumalapit sa iyo, Panginoon, sa trono ng iyong tronong banal, O God, upang kami ay lingapin, Lord, patuloy na iligtas, Panginoon, sa lahat ng ito, Lord God. At Lord, patuloy na pagaanin mo, Panginoon, ang kalooban, Lord, ng mga nahihirapan, ang mga natatakot, O God, sa mga oras na ito. Pawiin po ninyo, Lord God, ang lahat ng uri ng karamdaman. Lord, ano man ito, O God, wala pong bagay na mahirap sa inyo, Panginoon Diyos. Lord, samahan mo kami sa umagang ito, sa pamamagitan ng live services na ito. Dalangin ko po na madama namin ang inyong banal na presensya na sumasa amin, Lord, sa mga oras na ito. Maraming salamat po, aming Ama na nasa langit, at sa inyo lang ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus at sa gabay ng Banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming samo at dalangin sa iyo at pasasalamat. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. At ating pong palakpakan ng ating Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Hallelujah, God Jesus. Hallelujah, Lord. Your eye is on the sparrow, and your head it comforts me. From the ends of the earth to the depth of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory may you draw men, as your love and grace demand. And I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory may you draw men, as your love and grace demand. And I will run
but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. And I will run, and I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Once again we sing, and I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Yes, Jesus. Mga gawa 4:12. Mga gawa 4:12. Mga gawa 4:12. Sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan Ang sino mang tao sa buong mundo Ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo upang tayo upang tayo ay maligtas. Mga gawa chapter 4 verse 12.
Purihin ng Diyos, mga kapatid, kumusta na po? Pasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, lagi na tayong pinagpapala. Kanyang biyaya ay sapat-sapat, walang humpay at patuloy na dumadaloy sa bawat isa sa atin. Samantalahin ko muna yung pagkakataon na nung nakaraang Biyernes ay kaarawan po ng inyong abang lingkod. Papasalamat po ako sa lahat ng mga bumabati sa akin. Kakataba ng puso ang mga mensahe at napakarami po ninyo. Napatunayan kong marami palang nagmamahal talaga sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang mapagpalang biyaya na walang humpay at walang katapusan. Bago tayo pumalaot sa salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Samahan ninyo ako. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri sa iyo. Patuloy kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Tunay nga po na sapat-sapat ang biyaya mo sa bawat isa sa amin. Lagi kang nakahanda para kami sagutin. Lagi kang nakahanda sa mga nagtatanong sa iyo, na humihingi sa iyo, Panginoon. Laging nandyan ang iyong mga pagpapala para sa amin. Sa mga oras na ito, minsan pa, Panginoon, patuloy kami na mag-aral ng inyong salita sa mga oras na ito. Kami po, Panginoon, ay inyong pangunahan. Tago niyo ako sa inyong likuran. Ikaw po, Panginoon, ang makita, hindi po ang aking kahinaan, Panginoon. Patuloy mo akong gabayan at pangunahan, Ama, upang maipaabot ko ang iyong mensahe sa mga tagapakinig, Panginoon, ng broadcast na ito sa FB. Kaya Lord, salamat sa iyo. Patuloy ka naming pinupuri. Patuloy ka naming pinasasalamatan. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Tunay nga po na ang pagpapala ng Panginoon ay walang katapusan at ang kanyang biyaya ay sapat-sapat. Pero minsan nakakalungkot na ang mga tao na hindi pa po nakakaunawa sa mga pagpapala ng Diyos. Nananalig ang mga tao sa kanyang sarili, kaya minsan nagpapanik po ang marami. Itong COVID-19, patuloy tayo sa tungkol sa COVID-19 na ito, itong problema natin tungkol sa COVID-19. Ano nga ba ang ating, paano nga ba na masolusyonan ito? Alam nyo, minsan ang dami ng mga pamamaraan ng mga tao kung paano makaiwas, kung paano mapalayo sa COVID-19 na ito. Pero ang Diyos, mayroon na siyang kaparaanan para matugunan ang ating pangangailangan. O kumbaga, may sagot na siya. Yan problema lang po, ang tao minsan, sabi nga po, inuuna ng tao ang kanyang sariling kaalaman, hindi po yung kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya pag-aralan po natin kung ano nga ba ang sagot sa lahat ng mga pinoproblema ng tao, sagot sa takot ng tao, paano ba maligtas ang tao sa mga atake ng kaaway na umiiral sa kasalukuyan. Sa aklat po ng Gawa, sa chapter 4, verse 12, sabi nga po dito, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinibigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ito pong sa kanya lamang, si Lord po ito ang Panginoong Hesus. Siya po ang ipinadala ng ating Diyos Ama na nasa langit na solusyon po ng lahat ng problema natin, lahat ng kinakatakutan natin sa mundong ito. At ang pinakamabigat ngayon na problema natin itong COVID-19 kasi sabi nga hindi nga po natin nakikita ito. Malay mo kung kasama mo pala sa trabaho, may COVID na. Madali lang po ang hawa. Pero ang tugon po, ang sagot po dito, ang solusyon po, minsan sabi mag-alcohol, maghugas ng kamay, o kung ano-ano man, pang mag-face mask, kung ano pa man. Pero kahit kumplito ka pa po niyan, kapag wala ka talagang tamang sagot, o tamang sandata o panangga, ay mahahawa ka pa rin. At dito sa talatang binasa natin, sabi po, sa kanya lamang natin matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit,
Walang ibang pangalan. Ang kanyang pangalan lamang. Sa aklat po ng John, chapter 14, verse 6, sabi po ng Panginoon, siya yung daan. Sabi po, John 14:6, ang Panginoon mismo sa kanyang pangangaral, sabi po niya, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yung pong lahat ng mga pagkaparaanan ng tao ngayon, halimbawa, pagtawag sa Diyos, paglapit sa Diyos, minsan relihiyon ang natataas, ang kanilang grupo lang natataas, kung sino-sino ay tinataas. Pero sabi nga po, walang ibang pangalan, ang Panginoon Hesus lang. At ang Panginoon mismo, sabi niya, siya ang daan, siya ang katotohanan, at ang buhay. Hindi tayo makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya, ang kasagutan ng lahat ng problema, ng anumang problema sa mundo, walang iba kundi ang Panginoon. Sapagkat siya lang, siya yung daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Sa John 6:35, sabi po, siya yung tinapay ng buhay. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Yung kung gutom ang problema po natin, si Lord ang kasagutan. Kung problema natin ang kaligtasan, si Lord ang daan. Kung ano man ang pinoproblema natin, walang ibang pangalan sa silong ng langit, ibinibigay ang kanyang pangalan lamang. At dito po sa 6:35, sabi ng Lord, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi magugutom. Ang nakakalungkot po, ang tao ngayon, kaya nga nagpupursige, sabi po sa aklat po ng Ecclesiastes o Mangangaral chapter 6, verse 7, ano pong mababasa po natin sa talatang ito, Ecclesiastes chapter 6, verse 7, nagpapakapagod ang tao para sa kanyang tiyan. Ngunit kailanman di siya nagkakaroon ng kasiyahan. Ang oras ng tao gumugugol ng napakaraming oras para sa kanyang tiyan. Halos ayaw na magpahinga para sa pagkain. Pero ang sabi po ng talata, di siya magkakaroon ng kasiyahan. Pag ang tao lumalapit sa Panginoon, siya yung kasagutan. Sapagkat sabi ng Panginoon, siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Kaya sabi sa Isaiah chapter 55, verse 1 hanggang 2, sabi po dito, Isaiah chapter 55, verse 1 hanggang 2, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Verse 2, bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. At ang lahat ng ito, dala-dala po ng Panginoong Hesus ito. Siya po ang walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinibigay sukat nating ikaligtas. Siya ang totoong pundasyon. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11, ang sabi po, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay maliban sa inalagay na walang iba kundi si Jesucristo. Ang Panginoon po, siya po yung pinakamatibay na pundasyon. Hindi tayo pwedeng mauga kung nakapatong tayo sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya po ang magliligtas sa atin. Hindi tayo pwedeng ugain ng problema. Hindi tayo pwedeng sakupin ng mga problema sapagkat nakatayo tayo sa tamang pundasyon at ang pundasyong ito ay walang iba kundi si Jesucristo na ating Panginoon. Sa Matthew chapter 7 verse 24 hanggang 25, anong mababasa po natin? Sabi po ng Panginoon dito, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi magiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Walang ibang pundasyon na matibay, kundi ang Panginoon. Sa Kanya natin matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinibigay, kundi ang Kanyang pangalan lamang. Sa John chapter 10, verse 7, siya yung pintuan. Siya yung pintuan na dinadaanan ng mga tupa. Sabi po sa John chapter 10, verse 7, kaya muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Verse 8,
Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Verse 9, ano pong sinasabi? Ako nga ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatagpo ng pastulan. Minsan nakakalungkot po, mas panatik ang mga tao sa kanyang religion, pero hindi po sila panatik sa Panginoon. Kaya po, pagdating ng mga problema, natatakot. Kaya po, pagdating ng mga alanganin sa buhay, hindi alam kung saan lalapit. Tandaan po natin, ang sagot ng lahat ng krisis, ng gutom o kung ano paman, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang Panginoon mismo ay nananawagan. Kung alam natin na ang Panginoon ang tagapagligtas, alam natin na ang Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay, lapit tayo sa Kanya. Ang Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30, sabi po niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Itong lockdown na ito, marami na tayong naririnig na paano kami mabubuhay, hindi kami mamamatay sa COVID, mamamatay kami sa gutom. Hindi totoo yan, sapagkat ang ating Diyos ay kapag lumalapit po tayo sa Kanya, kahit ano pwede niyang gamitin kaparaanan para mabubuhay po tayo. Kaya ang sabi lang po, lumapit tayo. At ang sabi po, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob at matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kaya mga kapatid, itong sitwasyon natin ngayon sa ating mundo, nakakatakot na sitwasyon, totoo po yun. Pero mayroong solusyon ng Diyos dito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Lapit po tayo sa Kanya. Itaas natin siya sa ating mga buhay, ang Panginoong Hesus. Sabi po yan sa John chapter 3, verse 14 hanggang 15. Ano po sinasabi po dito? At kung paano itinataas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pong talatang ito ay, ang panahon po, sa panahon po ng mga Israelita, nagreklamo po sila sa Diyos sa pasikot-sikot na paglalakbay. Pinadalan sila ng Diyos ng ahas na makamandag at lahat na natutuklaw ng ahas na ito na mamatay. Kaya dumaing sila sa Diyos. At sa pagdaing nila sa Panginoon, inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng ahas na tanso. At ang lahat na nakakagat ng ahas na ito, tumingin lang doon sa ahas na yon, hindi na mamamatay. At sabi po ng Panginoon sa kanyang pagpaparito, sa kanyang pangangaral, kung paanong itinataas ni Moises ang ahas na tanso doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Ang tinutukoy po dito, kailangang itaas natin ang Panginoon sa buhay natin. Ang kakalungkot po, mga tao hindi po marunong magtaas sa pangalan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Minsan nakakalungkot kahit pagbanggit ng pangalan ng Panginoong Hesus, hindi nila mabanggit-banggit. Minsan, yung nasa taas lang. Minsan, hindi nila alam kung sino talaga ang tagapagligtas. Naniniwala sila na ang Panginoon ay tagapagligtas, pero hindi po mabanggit nila ang tagapagligtas, ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya itaas natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ng Lord, kapag habang kasama nila ako, hindi sila mapapahamak. Walang mapapahamak. Kaya kung itinataas natin ang Panginoon sa ating mga buhay, tiyak po tayo, ligtas po tayo. Sa Roma chapter 10, verse 9 hanggang 11, kapag ipinapahayag o kung ipinapahayag na yung labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maligtas ka. Verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi, sa gayon ay maliligtas. Yung pong, bukod sa, ang Diyos, sabi niya, lumapit tayo sa Kanya, at pag nakalapit tayo sa Panginoon, itaas natin ang Kanyang banal na pangalan sa buhay natin, lagi nating i-confess, sabihin, na siya talaga ang tagapagligtas. Alam mo ba yung kapangyarihan ng salita? Minsan nga po, marami pong napapahamak sapagkat hindi po marunong magsalita ng mga pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Ang lumalabas lagi sa bibig, mga reklamo, may sakit ako. Dapat po, lagi natin i-confess sa bibig natin. Kasi sabi nga po dito, sapagkat sumasampalataya ang tao, yung verse 10,
sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon may nagbawa ng sala ng Diyos. At nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayong maliligtas. At sa verse 11, sabi po, sinabi ng kasulatan, walang sinumang sumampalataya sa kanya na mapapahiya. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, lahat na sumasampalataya sa Panginoon, hindi tayo pwedeng hiyain ng Panginoon. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit, ibinigay ng Diyos, sukat natin ikaligtas ang kanyang banal na pangalan lamang. At kapag ang ating buhay ay talagang nakaangkla po tayo sa Panginoon, wala pong bagay na imposible para sa atin. Wala pong mga panalangin na hindi po ibibigay ng Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat sabi po niya, walang sinumang sumampalataya sa Kanya na mapapahiya. Kaya mga kapatid, alam po ninyo sa mga panahong ito, matagal-tagal na rin panahon na tayo po'y nakulong sa lockdown na ito, sa ating tahanan lang. Tiwala sa Diyos. Ito po nga yung panahon, sa mga unang video po natin, lagi kong pinapaalala na ito yung time na kung nung mga panahon malayo ka sa Diyos, ito na yung panahon na mapapalapit ka sa Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pagbulay-bulay. Kasi kung isipin po natin, saan nga po ba tayo pupunta? Walang ibang pupuntahan ang tao maliban kundi ang pagharap niya sa Panginoon. Kaya, sabi nga po ng Panginoon, sa Isaiah chapter 65 verse 1, sabi po niya, sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Malinaw po ang sinasabi ng Panginoon. Nakahanda ang Panginoon para sagutin ang ating mga dalangin. Kapag mayroon tayong takot, ipanalangin natin yung ating takot na mawala. Yung ating kabalisahan, yung lahat ng na umiiral sa ating buhay na hindi nakakatulong sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Panalangin natin sa Diyos. Sabi ng Diyos, nakahanda siyang sagutin tayo sa lahat ng ating mga panalangin. Jeremiah chapter 33 verse 3, kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya mga kapatid, alam nyo, napakadali sana kung maiintindihan lang ng lahat ng tao ang kasagutan sa lahat ng problemang ito ng coronavirus. Madali lang kung ang lahat ng mga tao tumatawag sa Panginoon. Kaya lang ang malungkot po, minsan hindi nga po katulad ngayon, medyo lumuwag na po yung lockdown, yung ating paglabas-labas, maluwag na. Baka lumala pa ito kasi hindi natin alam. Hindi pa naman nawawala, wala pang gamot. Pero ang pinakamabisang gamot dapat dito ay ang paglapit natin sa Panginoon. Sapagkat siya lang, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa atin, sukat nating ikaligtas. Kaya kung manalangin tayo sa Kanya, tutugunin tayo ng Diyos. Pangako niya yan. Hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Sabi niya, binabantayan niya ang kanyang salita upang ito'y maisa katuparan, matutugunan, sapagkat salita niya ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapapahiya sa kanyang mga salita. At sa Kawikaan chapter 3 verse 5, sapagkat ang Diyos ang sagot sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang sabi nga po, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Mga anak ng Diyos, kumusta na po ang ating buhay espiritual? Kumusta na po ang ating relasyon sa Panginoon? Kumusta na po siya yung ating patuloy na pananalangin sa Diyos? Minsan, kung ano-ano nang iniisip natin, paano mabuhay, sa mga anak ng Diyos, hindi po problema yon. Bakit? Mayroon lang sagot ang ating Diyos sa mga problemang ito. Yung una nating binasa sa Gawa chapter 4, verse 12, sa Kanya lang natin matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinibigay, sukat nating ikaligtas. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ilagak natin sa Kanya ang lahat ng bagay sa buhay natin. Huwag tayong magtiwala sa ating sariling kakayanan. Magtiwala tayo sa Diyos.
Alam nyo, napakaswerte po ng mga tao sa ating kapanahunan ngayon. Ang Bible nandyan lang. Kumbaga naghihintay lang ang salita ng Diyos na basahin, pagbulayan. At kahit nga po, sabi nga po, napasaraman ng demonyo ang mga church sa panahon ngayon. Akala ng demonyo napasaran niya, pero hindi. Ang church ngayon nasa mga bahay na lumawak pa kasi kanya-kanyang bahay ngayon, lalo na mga Christian, talagang nananalangin sa kanya-kanyang tahanan. Hindi tayo kayang dayain ng demonyo bilang mga anak ng Diyos. Protektado tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo maaring kantiin ng ating kaaway. Sabi nga ng Panginoon, tayong mga sumasampalataya, magtataglay tayo ng kapangyarihan. Aapakan natin sa ulo yung mga demonyo na ito. Kaya, asa sa Panginoon, sa lahat ng ating gawin, siya ay sangguniin, siya ay alalahanin, siya ay pagkatiwalaan. Hindi tayo bibiguin. Mapalad ang nagtitiwala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, magpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nasumpungan tayo ng Panginoon, nakita tayo ng Panginoon, nadalaw tayo ng Panginoon, na-encounter natin ang Holy Spirit sa buhay natin sa pamamagitan ng mga pangangaral na ating naririnig. Alam nyo, pag wala ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao, hindi kay Kristo ang taong ito. At ang Holy Spirit nandun po sa pagsunod natin sa mga aral na naririnig natin. Sabi ng Panginoon, kapag tinutupad ninyo ang aking mga utos, bibigyan ko kayo ng patnubay, ang Espiritu Santo na nasa inyo. Kaya ito po yung kalakasan natin, ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. Kaya sa mga sandaling ito, patuloy nating i-welcome ang banal na Espiritu sa ating mga puso. Patuloy tayong humingi ng kalakasan na nagmumula sa Kanya. Patuloy tayong magsusumamo na, alam nyo, nagtatampo ang Holy Spirit, nabibighati ang Holy Spirit, lalo na kung nagugutom siya, sapagkat ang kanyang pagkain ay ang salita ng Diyos. Kaya sa mga oras na ito, patuloy tayong manalangin at ipaabot natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Huwag tayong mabalisa sapagkat mayroon tayong tagapagligtas na nakakaunawa sa ating kahinaan. Mayroon tayong dakilang saserdote na siyang nakakaunawa kung ano tayo sa kasalukuyan. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Kaya nga po mga kapatid, minsan pa, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Tunay nga po, Lord, na minsan, kung ano pa yung dapat naming uunahin, siya namin nilalagay sa huli. Lord, sabi nga po ninyo na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay niyo sukat na may kaligtas. Ang iyong banal na pangalan lamang. Sapagkat sabi mo, Panginoon, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi kami makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ninyo. Kakalungkot, Panginoon, na may mga tao na sa halip na ang aming pagtitiwala sa iyo, ang siyang aming patuloy na gawin, may mga tao na nakasandig, Panginoon, sa kanilang relihiyon. Nakasandig sa nakagisnang relihiyon. Walang kwenta ang relihiyon kung wala ang Panginoon. Wala ka, Panginoon, sa aming mga puso. Kung ikaw ay na aming Panginoon ay siyang patuloy naming sinasampalatayanan, inaasahan, ligtas po kami. Sapagkat nasa iyo lamang ang kaligtasan. Ang iyong banal na pangalan lamang ang ibinibigay sukat naming ikaligtas. Kaya lahat ng sumasampalataya sa iyo, nagtitiwala sa iyo, umaasa sa iyo, ay binibigyan mo ng kapahingahan, Lord. Hallelujah. Kaya patuloy ang aming pagpupuri sa iyo at pagpapasalamat. Patuloy naming pinapanalangin sa mga oras na ito, Lord. Patuloy kong pinapanalangin ang bawat isa na nakakapanood sa programang ito, Panginoon, sa online. Lord, patuloy naming dalangin na ikaw po, Diyos, ang magpagaling sa Kanya. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na humipo sa Kanya upang siya'y gumaling. Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Walang ibang pangalan. Hallelujah. Sukat namin ikaligtas. Ang banal na pangalan mo lamang. Kung sino mang may kabagabagan, sino mang may kabigatan, sino may problema pinansyal, Panginoon, lahat ay sakop mo, Panginoon. Sabi nga po ninyo sa iyong mga salita, wala kaming tatanggapin malibang ibigay mo. Kaya, Panginoon, bigyan po ninyo, sagutin po ninyo ang sino mang kasama ngayon sa panalangin sa mga oras na ito, Lord. Ipagkaloob po niyo sa kanyang dalangin upang malubos ang kanyang kagalakan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat patuloy mo kaming binubusog ng napakaraming bagay, lalo-lalo na ang mga pagkaing espiritual. Sabi nga po ninyo, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang
namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya Lord, patuloy namin pinapahayag ang iyong kabutihan, ang iyong karangalan, Panginoon, itinataas ka namin sa aming mga buhay. Hallelujah. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen.